Sabah Malaysia o Sabah Philippines? Ano nga ba ang tunay na katotohanan dito at sino ang tunay na nagmamay-ari? It's time, solid archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Bago natin tumbukin ang kasaysayan ng Sabah, pag-usapan muna natin ang ilang hakbang na ginawa ng mga Pilipino para maibalik muli ang Sabah sa Pilipinas. Taong 2013, halos 200 mga membro ng Royal Army of Sultanate of Sulu kasama si Sultanate of Sulu and North Borneo Crown Prince Raja Muda Kiram ang naglunsad ng paglusob at muling pag-angkin sa lupain ng Sabah. Ang mga naglungsad ng mga pagkilos ay tagasunod ni Sulu Sultan Jamalul Kiram III, ang kasalukuyang sultan ng Sultanato ng Sulu. Ngunit ang problema, merong ilan na kumukwestiyon sa pagiging sultan ni Jamalul Kiram III. Mayroong ilan pa nga na mula rin sa hanay ng pamilyang Kiram ang nagsasabing sila ang totoong sultan ng Sulu. Ang isyu ng Sabah ay isang napakasensitibong isyu sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Tila ba'y isang mitya na sa oras na masindihan ay tiyak isang napakalaking apoy ang lalagabla. Matagal na ang isyu ng pag-aagawan kung kanino ba talaga ang Sabah. Pero siguro, hindi naman talaga ito ang isyong pinag-aawayan dito dahil sa anumang anggulo mo titingnan, magsagawa ka man ng mga pananaliksik, ilang mga libro ng kasaysayan man ang iyong basahin. Ang lahat ng mga ito ay magsasabing ang Sabah ay dating pagmamay-ari at sakop ng Pilipinas. Sa katunayan, noong 1990s, makikita mo pa ang Sabah sa maraming mapa na inilimbag sa Pilipinas. Sinubukan noon ni Pangulong Diosdado Macapagal na muling maibalik ang Sabah sa Pilipinas. Nagsampa ito ng kaso sa International Court of Justice o ICJ, subalit ang kabilang panig, ang Malaysia, hindi kinilala ang naging aksyon na ito ng Pilipinas, kung kaya't wala ring nangyari sa isinampang kaso. Panahon naman ni Pangulong Ferdinand Marcos, naisip nitong bawiin ang Sabah hindi sa pamamagitan ng papel o anumang forma ng diplomasya, bagkus sa pamamagitan ng puwersa. Subalit ang plano ay nauwi sa isang madugong pangyayari sa huli at ito ang kontrobersyal na Jabida Massacre. Karamihan sa mga nirecruit at sinanay ng mga Muslim ay pinagpapatay ng kanilang nadiskubre ang tunay na plano ng pamahalaan ni Marcos na gamitin sila bilang pangunahing puwersa na lalaban para bawiin ang Sabah. Ang nangyaring Jabida Massacre ang siyang naging hudyat ng rebelyon ng mga Moro sa Mindanao. Itinatag ni Nur Miswari ang Moro National Liberation Front o MNLF at ipinaglaban ang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ano nga ba ang totoong pangyayari at kasaysayan ng Sabah? Wala pa ang mga Kastila sa Pilipinas. Aktibo na ang sistemang panlipunan at pampamahalaan sa bahagi ng Sulu at North Borneo. Aktibo ang kalakalan. Aktibo rin ang pagkikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kaharian. Hindi lamang mahaba kundi masalimot rin ang kasaysayan ng Sabah. Noong 1658, nang dahil sa tulong ng Sultanato ng Sulu na malutas sa isang digmaang sibil sa Sultanato ng Brunei, ibinigay nila sa Sulu ang Sabah o North Borneo at ang Palawan. Sinlaki ang Sabah ng estado ng Indiana o North Carolina. Ang Palawan ay nananatiling sakop at nasa pangangalaga ng bansang Pilipinas. Ngunit ang Sabah ang siyang patuloy na pinag-aagawan hanggang ngayon. Simula noon, naging bahagi na ng Sultanato ng Sulu ang lupain ng Sabah, kung kaya't ang dating Sultanate of Sulu ay naging Sultanate of Sulu and North Borneo. Hawak noon ng Great Britain ang Malaysia. Bago pa man nabuo ang Malaysia, nerentahan ng mga British ang Sabah noong 1878 sa nooy Sulu Sultan Mohammed Jamalul Alam sa halagang 5,300 ringgit o katumbas ng $5,000. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin na nagbabayad ng renta sa Sabah ang Malaysia sa halagang 77,000 pesos taon-taon sa pamilya ng Sultan ng Sulu. Isang uri ng aksyon na nagpapatunay na pagmamay-ari pa rin ng Pilipinas ang Sabah. Sa liham ng nooy Sulu Sultan Mohammed Jamalul Alam sa Governor General ng Pilipinas, pinabulaanan nito na binenta nito ang Sabah sa mga British
bagkos ay pinarentahan lamang daw niya umano ito. Nagawa lamang di umano niya ito sa takot sa mga banta ng pag-atake ng mga British forces. Mula noon sa pamamagitan ng British North Borneo Company na siyang umupa sa Sabah, patuloy ang pagbabayad ng renta sa Sultan ng Sulu nang palalayain na ng British ang Malaya at North Borneo. Imbes na isauli ito sa Sultanato ng Sulu na bahagi na noon ng Estado ng Pilipinas, inagaw ito upang maisali sa Federated States of Malaysia. Umalma ang Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Diosdado Macapagal at humiling sa United Nations na isang referendum upang tanungin ang mga Sabahans kung kaninong bansa nila nais umanib, sa Pilipinas ba o sa Malaysia. At nang mabuo ang Malaysia, nasama ang Sabah sa teritoryo ng Malaysia. Samantala, noong December 8, 1962, nagkaroon ng pag-aalsa sa Brunei na nagnanais na itatag ang Unitary States of Kalimantan Ultra o North Borneo. Pinaniniwalaan na kapag nakalaya sa mga Malaysians ay aanib sila sa Pilipinas. Ngunit pinuksa ng mga British ang pag-aalsang ito. Nang maganap rin ang referendum ng United Nations sa Sabah noong September 13, 1963, iniulat mismo ng Secretary General ng UN na si U Thant na pinili ng mga Sabahans na maging bahagi ng Malaysia, bagamat itinuturing ng ilang observers na kontrobersyal ang referendum na ito. Sinuportahan ni Pangulong John F. Kennedy ng Bansang Amerika ang posisyon ng mga British at opisyal na kinontra ang tindi ng Pilipinas. Dahil sa kabiguang ito, noong 1968, sekretong nagplano ang Pangulong Ferdinand Marcos na sakupin ang Sabah. Tinawag itong Operation Merdeka. Merdeka ay salitang bahasa para sa kalayaan. Sinanay ang ilang mga tausug upang mabawi ang lupain ng Sabah kung saan naroon din ang kanilang mga kamag-anak upang makipaglaban sa kapwa nila mga Muslim na Malaysian. Ngunit nang tangkang mag-alsa ang mga sundalo dahil sa lustang kalagayan nila sa kampo sa Corregidor, sinasabing minasaker sila ng kanilang mga opiser kaysa mabuking ang plano nila laban sa isang napakalakas na bansa, ang Malaysia. Ngunit may isang nakaligtas sa massacre na ito, si Jibin Arula. Nagsubong siya noon kay Senador Ninoy Aquino na kinakailangang imbestigahan at ibunyag ang planong ito at ang marahas na nangyari sa mga sundalong Muslim. Nakilala ito na Jabida Massacre. Mula noon, medyo natulog na sa kangkungan ang isyu ng Sabah at parang wala ng plano na mabawi pa nga ito. Sa mga speech ni Pangulong Duterte, minsan ay nababanggit niya ang Sabah na dating ang pagmamay-ari ng Pilipinas. Ngunit alam naman natin na hindi magiging sagot ang dahas sa anumang sigalot ng bawat bansa. Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ba dapat ang gawin para mabawi natin ang Sabah? Naniniwala ka bang maibabalik pa ito sa atin? Mag-iwan ng komento sa ibaba.